You are ordering us to leave the room? Okay, but do not shout. You know, I happen to be the Vice President of the Republic of the Philippines. Vice President Jejomar Binay sinigawan at pinaalis ng staff ni dating US President Bill Clinton habang naghihintay sa speech ng dating Pangulo kahapon. Birthday boy Binay, bebwelta nga ba? Justice Secretary Laila De Lima pinai-inhibit ng Alpha Phi Omega Fraternity sa investigasyon sa bar exams blast. De Lima, tinedma lang ang panawagan. Enrollment sa mga kursong nursing, HRM at education, pinalilimitahan na ng CHED dahil sa bumababang kalidad ng performance ng mga graduate nito. Mga kongresista at mga obispo nagkakapersonalan na sa issue ng reproductive health bill. Taylor Swift, wagi bilang pinakabatang country songwriter sa Broadcast Music Awards. Ang People's Champ Manny Pacquiao at Antonio Margarito nag-face-to-face sa harap ng media. Sa Makata Super Video, Human Spider muling nagpakitang gilas. Ang bagong inakyat, pinakamataas na first wheel sa buong mundo, ang Singapore Flyer. At mga kakaibang baka sa South Korea na tumutungga ng serbesa at Kung Fu Panda. Aba, nakakalipad pala kahit sobrang heavy gat, paanong haba? Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 11 ng Nobyembre. Ang mga maaksyong balita. Karawan ngayon ni Vice President Jejomar Binay. Pero ang advance birthday gift sa kanya kahapon ng isa sa mga staff ni dating US President Bill Clinton, bulyaw. Sabay pinalaya si VP sa loob ng VIP room ng Manila Hotel. Itong report ni Marlene Alcaide. Maagang dumating si Vice President Jejomar Binay sa Manila Hotel kahapon para makinig sa lecture ni dating US President Bill Clinton. Sa VIP room siya naghintay kasama ang kanyang anak. Makalipas ang 20 minuto, biglang pumasok ang sumisigaw na foreigner na miyembro raw ng Clinton Foundation. Hindi naman ako pinadala nung protocol officer ko. Dito na ako uupo-upo. Eto na si ma'am. Galit. Binulyawan daw sila at saka pinalabas ng kwarto. Sabi ko lang, you are ordering us to leave the room? Okay, but do not shout. You know, I happen to be the Vice President of the Republic of the Philippines. Tumangging humarap sa kamera ang isa sa mga staff ni Binay na nakakita sa pangyayari. Pero kwento niya, 2 oras bago dumating si Binay, tinanong na nila sa Secret Service ni Clinton kung saan maaaring maghintay ang mga VIP guest gaya ni Binay. Sinabi raw ng Secret Service na pwede sila sa Champagne Salon kaya doon sila dumiretso. Magkaibang tao ang nagbigay ng go signal at ang nambulyaw kay Binay. Ayaw nang palakihin ni Binay ang issue dahil nagsorry na raw ang foreigner. Forgive and forget, di ba? Tsaka mas masaya pag nakapagpapatawad, di ba? Tsaka hindi naman siguro pinagdasalo na gagawa siya ng ganun. Pero nalungkot si Binay dahil mukhang iniismol lang ng mga foreigner ang mga Pinoy. Kasi gano'n na lagi ang tingin sa Pilipino sa buong mundo. Medyo kayang-kayang pagsisigawan, natatawag ng kung ano-ano, teka lang muna. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa insidente. Marlene Alcaide, News 5. No comment si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas, sa naging pambabastos kay Vice President Binay. Hindi raw kasi alam ni Ambassador Thomas ang eksaktong nangyari o maging ang naging sagot ni Binay. Sabi pa ni Thomas, magkatabi sila sa upuan at nagpa-picture pa silang dalawa ni Binay. Masaya raw siya na nakadalo ang Vice Presidente sa okasyon. No comment din ang palasyo sa issue. Sa iba pang mga balita, ipatitigil na ng Commission on Higher Education ang pag-alok ng mga kurso sa kolehiyo na sobrang dami ang nag-i-enroll. Apektado na kasi ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante dahil dito. Ito ang report ni Gerard Garcia.
Naalarma ang Commission on Higher Education sa lumalaylay na performance of passing rates ng ilang graduate ng ilang kurso. Kasama rito ang nursing, business administration, education, hotel and restaurant management at information technology. Job and skills mismatch. So marami na rin at tumataas pa ang unemployment rate dito sa mga areas na to. Para mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyon, inatasan ng CHED ang mga pamantasan na wag na munang magdagdag ng mga degree na may kinalaman sa mga kursong itinuturing na oversubscribe. Sa datos ng CHED, pumalo na sa mahigit 600,000 ang mga estudyanteng naka-enroll sa Business Administration course. Ganito rin karami ang naka-enroll sa nursing. Nasa mahigit 300,000 naman ang kumukuha ng education at IT courses. Sa kabila nito, porsigido pa rin ang mga tulad ng 4th-year high school student na si Jobel na kumuha ng business administration. Kaya naman po na estudyante, nasa estudyante yung kung kaya nyo po i-excel yung course na yun. Paglilinaw ng CHED, hindi nila pinipigilan ang mga estudyante na kuhanin pa rin ang mga kursong ito. Pero hinihikayat din nila ang mga estudyante na pag-isipan ang pagkuha sa mga list subscribe courses na may kinalaman sa agriculture at math. Sang-ayon naman ang League of Filipino Students sa pasyang ito ng CHED. Tama lang yun dahil tama naman talaga na dapat pigilan ng Commission on Higher Education i-regulate yung mga diploma mill institutions na matagal na nilang pinapayagan. Iginiit ng CHED na ginawa nila ang hakabangan na ito upang masiguro ang kalidad ng edukasyon na itinuturo ngayon sa mahigit 2,000 higher education institution. At dahil dito, makasisiguro daw ang mga estudyante na mas magiging bihasa sila sa mga kursong kanilang kukunin. Gerard Garcia, News 5. Aminado ang simbahang Katolika, dumarami ang sumusuporta sa reproductive health bill sa Kongreso. Kaya tuloy isang pari, di maiwasang magparinig sa mga nagsusulong sa panukala. Itong report ni Fiona Nicolas. Sa tindi ng bangayan sa pagitan ng simbahang Katolika at gobyerno sa isyu ng reproductive health, tila nagiging personalan na ito. Sa isang text message, inakusahan ni Father Melvin Castro ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na nasisilaw sa pera ang mga nagsusulong sa RH Bill. Pakiusap ni Castro sa publiko, ipagdasal ang mga opisyal ng gobyerno para hindi bumigay sa pressure ng mga nagsusulong sa panukala. Pero ang mga kongresistang pabor sa RH Bill, desididong isabatas ito, kahit ano pa raw ang pagbabantang gawin ng simbahan. Are you afraid of excommunication? No. Bakit po? I don't believe any other imperfect human being has the right to condemn someone to hell, assuming that there is a hell. So, di ako natatakot. Well, I have not really thought about that, you know. When I make this advocacy for reproductive health, it's based on human rights, on health, and sustainable human development. Oh. Takot ka ba sa excommunication? Hindi. Bakit po? Well, excommunicate me, walang problema. Aminado si Congresswoman Luz Ilaga na may mga kongresistang nagpatumpik-tumpik sa panukala noong panahon ng eleksyon. Pero tiwala siya na maipapasa na ang RH Bill ngayong 15th Congress. It is timely. Tama, malayo pa ang eleksyon. Hindi pa mape-pressure yung ibang mga kongresista sa pananakot na hindi kayo mananalo sa eleksyon. Sa ngayon, kulang-kulang 100 na raw ang mga kongresistang sumusuporta sa RH Bill. At kung 141 ang quorum, 2/3 nito o 71 votes lang ang kailangan para ito ay lumusot sa lower house. Fiona Nicolas, News 5. Pinasahan na ng sakdalang manoy utak ng rent-a-car carnap scheme na si Evangeline Protasio, kaugnay ng isa sa mga kasong hinaharap niya. Pero di pa man tapos ang hearing, patong-patong na nakaso ang nag-aabang sa kanya dahil sa kinasangkutan na rent-a-car scam. Ito ang report ni Franz Noguera. Nakatakip ang mukha ni Evangeline Protasio mula sa Pasig City Police Headquarters hanggang sa Pasig RTC kanina. Bawal ang media sa pagdinig ng kasong estafa laban kay Protasio. Pero makalipas ang ilang minuto, pumayag din si Judge Rolando Mislang na papasukin ng media. Dininig kanina ang 9 na kaso ng estafa na isinampa ni Jean Santa Ana laban kay Protasio. Kinunan umano ni Protasio ng 80 unit ng sasakyan si Santa Ana. Naisyuhan ng 15 tseke na nagkakahalaga ng 977,000 pesos na tumalbog.
Dumating din sa korte ang isa pang complainant na nakunan din daw ni Protasio ng 3.8 milyong pisong halaga ng alahas. Naiiyak na ikinuwento ni Grace de la Fuente na matay ang bago niyang silang na anak dahil napabayaan niya ito kakahabol kay Protasio. Wala yung patawad kasi 7 months na akong buntis nun eh. Wala, namatay yung baby ko. Dahil kakahanap siguro sa kanya kasi wala namang sakit yung bata. Hanggang mabasahan ng sakdal, nakatakip pa rin ang mukha si Protasio ni hindi man lang siya humingi sa korte ng permiso para makapagpiyansa. Sa halip, humiling sila ng isang pre-trial hearing sa susunod pang taon. Kinontra ito ng kampo ng nagrereklamo, kaya nagdesisyon ng judge gawin sa December 9 ang susunod na hearing. December 9, next hearing. Pre-trial presentation namin ng evidence, yung mga coaching nakuha niya, yung ganon. Pero so far, magpapalibas mo na, kulungan mo na? Oo, sigurado, hindi siya pwede lumabas. It's not the first time that she committed estafa. So, dapat talagang makulong siya. Patuloy ang dating sa Pasig City Police Headquarters ng iba pang complainant na gusto ring magsampa ng large-scale estafa laban kay Protasio. Sana yung mga ibang biktima maki-operate din sila na mag-file tapos para tuluyan ng makulong ngayon si Banji. Franz Noguera, News 5. Ay, ayos! Mga bata, ako ang superhero nakakagigil at itong si Batman ay ang may Batmobile. Itong si Superman ay ang Man of Steel. Nasa na kaya yung superhero na ang pag-akyat ay feel na feel? Siyempre, nasa taas na naman at nakabitin ang friend Spider-Man na sadyang magaling. Siya si Allen Robert, madalas tingalain dahil sa kairaming na akyat na building. Mga kids mahigit sa 80 lang naman, may Chicago's Sears Tower at Taipei 101, Eiffel Tower at Petronas. Ang tataas kaya niyan, pati giant observation wheel kaniyang sinubukan. Sikat na wheel flyer doon sa Singapore habang umaakyat, nakuha pang magpa-picture. Sapagkat madulas, dapat siya'y careful kung hindi ang bagsak niya for sure sa orthopedic na to. Gumamit kaya siya ng mga safety gadgets? Aminin! Oo raw, malakas kasi ang hangin. Kahit raw ang pulis, okay lang siyang hulihin. Pero mga kids, please, huwag niyo raw siyang gagayahin. Ba't ka naman namin gagayahin? Ano kami, bale? Alam niyo ba na ang South American tarantula ay itinuturing na pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Pwede kasi itong maging kasing laki ng plato. Ang pinakamaliit na gagamba naman ay ang comb-footed spider. Malabo ang mata ng gagambang ito at nabubuhay lang ng hanggang 3 taon. At speaking of taon, taong 1962, nailathala ang comics tampok ang superhero na si Spider-Man. At year 2002 naman, naging blockbuster film ang pelikulang ito. Mahigit 150 spiders ang ginamit sa pelikula na pinagbidahan ng Hollywood star na si Tobey Maguire. Yan po ang Makata Super Video. Lilipad muna ako sapagkat sa pagapang ay nagasgas ang aking buto. Go! Susunod sa aksyon, sumukong leader ng kilabot na Raymond Dominguez Carnap Group na haharap sa patong-patong na asunto. Katulong na kinukulong daw ng amo na iligtas sa tulong ng News 5. At mga kapatid nating nawiwili sa show na Willing Willy, parami ng parami. Sa trabaho. Balik na sa kanyang pamilya ang isang kasambahay na umano'y kinukulong ng kanyang amo sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Narito ang report. Dumiretso sa News 5 ang 22 anyos na si Fe Pahilagaw para mailigtas ang kanyang kapatid na minamaltrato raw ng kanyang amo.
na masukang kasambahay sa Ayala Heights Subdivision sa Tangdang Sora, Quezon City ang kapatid niyang si Lorlene, 19 na taong gulang. Ilang ulit na raw nilang tinangkang puntahan ang nasabing bahay pero hindi sila pinapasok. Tulungan daw po si Lorlene. Kinukulong ng amo tsaka binubugbog. Magdalawang linggo na rin daw hindi nakikita sa bahay. Alas 9 kagabi kasama ang mga operatiba ng Quezon City Police District Police Station 6. Agad naming pinuntahan ang subdivision pero sa gate pa lang humarang na ang mga gwardya. Inabot ng 8 oras ang negosasyon. Pagtungtong ng alas 5:30 ng umaga kanina, napilitan na rin ilabas ng among nagngangalang Butch Concepcion ang biktima. Pero tanging si Roger Lizardo, ang hepe ng security ng subdivision, ang pinaharap ng amo sa amin. Dapat mong kausapin mo at tumutulong lang. You have all the time para intervene. Sinabi ng biktimang hindi siya sinasaktan ng kanyang amo, pero sinabi nitong madalas raw siyang ikinukulong ni Concepcion. Ay, yung pagkukulong sa'yo, paano ka kinukulong? Yun nga po yung pinapadlock yung bahay, yung gate. Ano ba padlock? Wala ka ba susi? Ay, sa labas ng lock? Opo. Nasa labas? Opo. Yung sa malaking gate, may padlock po. Pwede natin silipin yung sinasabi niya na kinakandaluhan sa loob ng bahay. Wala siyang laya na lumabas man lang. Ibig sabihin, meaning nakakulong siya dahil nakapadlakan yung bahay. Pwede mag-file ng demanda. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Ginang Concepcion pero hindi siya humarap sa kamera. Erwin Tulfo, News 5. Hawak na ng pulis ang sinasabing leader ng Dominguez Carnap Group matapos ang ilang taong pagtatago. Pero sa halip na mapagaan ang kaso dahil sa pagsuko, patong-patong na asunto pa ang hinaharap niya. Itong report ni Erel Kabatbat. Posibleng madagdagan pa ang mga kaso ng sinasabing leader ng Dominguez Carnap Group matapos niyang sumuko kahapon sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Bulacan PNP Provincial Director Fernando Villanueva, patuloy ang paghahanap nila ng mga ebidensya na magdidiin kay Raymond Dominguez sa iba pang insidente ng carnapping at carjacking sa Region 2, 3 at sa NCR. Siyam pa lang yung kaso na mayroong warrant of arrest. So ano po itong mga ito? Mostly puro carnapping yan at meron ding isang theft at saka meron yung complex crime which is carnapping with homicide. Ilang taon ding pinaghahanap ng PNP si Dominguez at may patong pa ito sa ulo na 500,000 piso. Kaya't nagulat ang PNP na bigla siyang sumuko. Siguro dahil dun sa talagang maigting na yung ginagawang manhunt operation sa kanya. And at the same time, yung kuya niya na si Roger Dominguez ay nahuli sa Pampanga 3 months ago. Pero kahit patong-patong na ang kaso ni Dominguez, posible pa rin siyang makalaya. No bail recommended yun eh. So siguro pwede natin tanungin ng court dyan kung paano ang nangyari, bakit nakapagpiyansa. Hindi rin lusot sa asunto ang ex-starlet na si Katrina Paula na live-in partner at kasabwat umano ni Dominguez. Pinag-aaralan ng PNP kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanya. Errol Kabatbat, News 5. Nakunan sa CCTV camera ang pang-hold up sa isang computer shop sa Antipolo na halos puno ng customer. Pinaghahanap na ng mga pulis ang hold-upper at ang kasabwat niyang nag-costume pa na security guard. Ito ang report ni J. De Castro. Kita sa CCTV itong maayos ang sitwasyon ng computer shop sa Sumulong Highway sa Barangay Mayamot, Antipolo City noong November 8 nang biglang pumasok ang isang lalaking may bitbit na baril. Nang makita ng suspect na bistado siya ng tauhan ng computer shop, kinaladkad dito ng suspect papunta sa counter. Ang kasabwat naman ng suspect na nakasuot ng uniforme ng security guard, pumwesto sa pintuan at nagsilbing lookout. Walang kamalay-malay ang mga customer, maliban sa lalaking customer na ito. Pagkakuha ng pera sa counter, tinutukan pa ng baril ng suspect ang tanging customer na nakapansin sa kanya. Dito na lang napansin ng ibang customer ang pang-hold up pero wala silang nagawa hanggang sa makaalis ang mga hold-upper. Agad itong nabalita sa mga katabing computer shop. Sinabi niya na hold up daw yung na po siya shop. Tapos yung nag-get na rin siya dito. Natakot nga kasi kami nun eh. Kasi hold upan ba na bago lang yung shop namin. Okay, madali din kami. Higit kumulang 3,000 piso ang nakulimbat ng mga suspect. Dahil sa insidente, todo ingat ngayon ang mga tauhan ng magkakatabing computer shop. Naglagay na rin sila ng CCTV at alarm. J. De Castro, News 5.
Tatlong aborsyonista arestado sa Ilocos Sur, magnanakaw sa Tondo, kinuyog ng mga tao at health spa na umano'y pugad ng prostitusyon ipinasara sa lungsod ng Maynila. Ito ang report ni Eric Montas. Arestado ang tatlong babaeng ito matapos mahuli sa aktong pagsasagawa ng abortion sa Narvacan, Ilocos Sur. Kahit nakuha na kina Marjorie Carillo, Teresita Adona at anak na si Evelyn ang mga gamit para sa pampalaglag, todo tanggi pa rin ang tatlo. Pero nang tumestigo ang kapitbahay, umamin na rin si Teresita at nilaglag pa ang kanyang mga kasama. Wasak ng nguso ang inabot ng amerisya na ito matapos kuyugin ng taong bayan sa Tondo, Maynila. Agad na corner ang umieskapong si Michael Dickey matapos siyang tangayin ang jacket at portable DVD ng isang John De Leon. Humingi naman ng patawad ang sospek. Nagawa niya lang daw na magnakaw dahil kailangan niya ng pera. Muling ipinasara ni Manila Mayor Alfredo Lim ang health spa na ito sa Binondo kanina. May ebidensya raw kasi ang pulis na hindi lang inosenteng foot and body massage ang ibinibigay ng serbisyo ng mga babaeng masahista. Dati na rin itong ipinasara dahil sa kawalan ng business at sanitary permit. Itinanggi naman ng kahera ng spa ang mga bintang. Eric Montas, News 5. Pinai-inhibit ng Alpha Phi Omega Fraternity si Justice Secretary Laila De Lima sa investigasyon sa bar exams blast. Muling iginiit ng APO na walang kasalanan ang tatlong miyembro nila na dawit sa kaso. Handa rin daw ang grupo na makipagtulungan sa otoridad para mapabilis ang investigasyon. Ayaw namang patulan ni De Lima ang panawagan ng APO na mag-inhibit siya. Makakasagabal lang daw kasi sa investigasyon kung makikipagbangayan pa siya sa grupo. Protesta ng mga estudyante sa London na uwi sa karahasan. Mga bahay sa Kapitolyo ng Iraq halos mapatag sa sunod-sunod na pambobomba. At customer na naka-wheelchair, niligtas ang isang convenience store mula sa magnanakaw sa Amerika. Yan at iba pa sa Aksyon Abroad ni Naomi Dairit. Sinugod ng libo-libong estudyante ang headquarters ng Conservative Party sa London. Pinoprotesta kasi nila ang panukalang kaltas sa budget ng mga universidad. Pinagsisipa nila mga pintuan, nagsunog ng mga placard at lumikha ng malaking bonfire. 8 ang sugatan kabilang ang ilang pulis. Sunog ang isa sa 7 tangke ng mga Amerikano matapos pagbabarili ng mga armadong militante sa Pakistan. Sira rin ng isa pang tangke. May dalang langis sa mga ito para sa mga puwersa na NATO sa Afghanistan. Wala namang namatay o nasaktan sa insidente. Sa Baghdad, 3 ang patay habang mahigit 100 ang sugatan sa serye ng pambobomba malapit mismo sa residential area. Kwento ng mga nakakita, may isang insidente kung saan sabay-sabay na nagputukan ang mahigit 100 bomba at granada. Paniwala ng mga otoridad, pakana ito ng mga militanteng Muslim na target ang mga Kristiyano sa Iraq. Huli sa CCTV camera ang kabayanihan ng isang pilay na customer sa isang convenience store sa Canada. Nagbanta na hold up ang isang lalaking customer. Pero to the rescue ang isa pang customer na naka-wheelchair. Nagsugura na rin ang iba pang mamimili para kuyugin ang suspect. Naaresto ang suspect pero pinalaya rin kinabukasan. Pero okay lang daw ito sa ating bida dahil may bago naman siyang mga kaibigan. Naomi Dairit, News 5. Susunod sa aksyon, ilang lugar sa Metro Manila mananatiling walang tubig hanggang bukas. Pacquiao at Margarito nangakong patutumbahin ang isa't isa sa laban sa Linggo. At ang nakakalasing na sikreto para mapasarap ang mga pagkaing may sangkap na baka, alamin sa Makata Super Video. Matapos ang aksyon sa balita, oras naman ng saya! Dahil ang prime time natin mga kapatid, masasayahin ni Willie Revillame! Ito ang programa nyo! Willie! Ito ang pinakabago, pinakamasaya! Ang programang punong-puno ng pag-asa. Siyempre, Willie, ang pinaka-importante, yung taong bayan. Kaya, ito na, pasayin na natin sa... Kaya na, ready na! Maraming salamat mo sa TV5 ko at sa Willie. Isama na ang buong pamilya. Magsalo-salo tayo sa pinakabonggang primetime show sa telebisyon. Willie! Lunes hanggang Biyernes, 6:30 p.m. at Sabado, 5 p.m. Dito lang sa TV5. Susunod sa My Driver, Sweet Lover.
tuloy ang paghahanap ng bagong driver ni Gabby. Manong, alam niyo ba kung saan tayo pupunta? First time ko lang po sa Maynila. Dili pa po ako maaram. Eh, di ba sabi ko sa Green Hills tayo pupunta? Hindi ba ang sabing alabang tayo? Ganda ng puntas na. Ganda ng relo nyo. Pati ikaw. Mukhang mamahalin po, ma'am. Magkano po ba yan? Mukhang kay Rocky rin ang bagsak niya. Dito ba nakatara si Rocky? Si Rocky? Pumunta doon kanina eh. Rocky? Mamaya na, My Driver, Sweet Lover. Pagkatapos ng Wow, Megalon on TV5. Ng bansa si Pangulong Aquino para dumalaw sa APEC Summit sa Japan. Sa kanyang departure speech, nangako ang Pangulo na mas maraming trabaho at investments para sa bansa. Aabot sa 51 ang kasama sa delegasyon ni Pinoy. Pero ayon kay Executive Secretary Jojo Ochoa, magsisiksika ng karamihan sa kanila sa economy class ng eroplano. Tanging ang Pangulo at ang kanyang mga cabinet secretary lamang ang inilagay sa business class. Aabot lang daw sa 16 million pesos ang gasto sa 5 araw na biyahe ng Pangulo sa bansang Japan. Dahil sa mga sinasabing banta ng terorismo, patuloy pa rin ang pagsasanay ng mga otoridad para labanan ito. Di nakaligtas sa mga pulis ang isang babae sa airport nang nagbirong may bomba sa kanyang bagahe. Ilang beses raw inulit ni Zenaida Sangalang ang kanyang biro sa mismong passenger screener ng NAIA Terminal 1. Depensa ni Sangalang, hindi niya alam na bawal pala ang mga ganong klaseng biro. 6 na oras inimbestigahan si Sangalang pero pinakawalan din siya ng PNP Aviation Security Group. Sa showbiz action, imbes na si Hayden ko, ang mommy niya na si Irene ang nakadate ni Katrina Halili sa korte kanina. Nagharap ang dalawa sa Quezon City Regional Trial Court para sa preliminary conference sa kasong libel na isinampa ni Katrina laban kay Irene. Sinabi kasi ni Irene na nilulong ni Katrina si Hayden sa droga. Nagbigay ang magkabilang kampo ng kanilang mga testigo at mga dokumento na gagamitin sa kaso. Sa February 2011 pa magsisimula ang initial trial kung saan tetestigo si Katrina sa prosecution. Yan ang mga macho! At ito naman ang awitin na para sa inyo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na kinuha sapagkat mapangit. Subalit sa iba, ako ay nainggit. Pagkat lobo nila talagang malupit. Tingnan nyo mga kids. Sa kasing-cute kong mga bata, may maganda akong balita. Mga lobong kayaya, nakita na ni Super Makata. Talagang malaki ang pagkakagawa. Baka sila mami magtanong kung sila'y sino kaya. Siyempre ang siyang bida ay si Kung Fu Panda. Black and white na cartoon character. Kilala niyong talaga. Sa Macy's Thanksgiving Day, siya ay pumarada. Ang stars of the Diary of a Wimpy Kid, kanya ring kasama. Paglipad ng lobo, kala niyo'y madali. Daan-daang helpers, dito'y kabahagi. Dapat ay balanse paghawak ng tali. Problema lang nila kung paano uuwi. Taong 1824 sa England, naimbento ni Michael Faraday ang kauna-unahang lobo sa mundo. Porteng pusa ang lobong ito na nagsisilbing daan para magkaroon siya ng instant negosyo. Gumawa si Faraday ng 2,000 na lobo na binenta niya sa Boston's Annual Patriot Day Parade sa London. Ito po si Makatang Gwapo para sa Tutok Lobo. Lipad muna ko! Woo! Ito ang bonggang lipad! Ups! Showbiz action ulit tayo. Humakot na naman ng parangal ang country music star na si Taylor Swift. At Sand Artist Hall of Famer ng talentadong Pinoy, balak sumabak sa tour para ipakita ang kanyang mga obra. Laila Chicadora, ikwento mo. Ang lupet talaga ng powers ni Taylor Swift.
Bukod sa ang kinangganda ng 20-year-old na dalaga, siya na rin ang pinakabatang songwriter na binigyan ng parangal sa Broadcast Music Awards sa US. Naiuwi rin ni Swift ang kanyang ikatlong Country Song of the Year para sa kantang You Belong With Me. At bukod pa dyan, nominado rin siya bilang Female Vocalist of the Year sa Country Music Awards kung saan makakalaban niya sina Carrie Underwood, Rebecca McEntire at marami pang iba. Bumongga rin ang talentadong Hall of Famer at sand artist na si Joseph Valero. Kasamang 4 pang sand artist, sasabak si Valero sa isang tour para ipakita ang mga obra gamit ang buhangin na imported pa sa Middle East. Sa ngayon, 5 pa lang ang sand artist dito sa Pilipinas at ready silang lumaban sa ibang bansa kung magkakaroon ng ganitong klaseng competition. Bonggang Chika, number 3. Winner talaga ang Willing Willie dahil padami ng padami ang audience share nito kada linggo. Mula sa 6.5% noong October 25, pumalo na ang audience share ng Willing Willie sa 11.6 noong Lunes, November 8. Sabi pa nga ng kumpanyang Nielsen, nadaragdagan ang viewership ng palabas dahil lumilipat na sa TV5 ang mga manonood ng ibang channel. 15 hanggang 22% ang audience share na nababawas sa ibang network. Kaya sa ating lahat, congratulations! At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Oras po para sa aksyon, saksaysayan ngayon, Huwebes, November 11. Taong 1849, pinabago ni Gobernador Narciso Claveria ang lahat ng apelidong mga Pinoy sa apelidong Kastila. Pare-pareho daw kasi ang pangalan ng mga Pinoy noon. Ang nangyari, si Juan Masipag, naging si Juan de la Cruz na. Yung pala yung dahilan. Taong 1918, natapos ang World War I, sabi kasi ng Germany, ceasefire na. Nag-iwan ng 9 milyong patay at mahigit 21 milyong sugatan ang unang gera. At noong taong 1994, unang napanood sa sine ang Interview with the Vampire. Sinulat ni Anna Rice ang kwento tungkol sa buhay ng isang 200-year-old na vampira sa kanyang kwento sa isang reporter. Bida sa hit na pelikulang ito sina Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas at Kirsten Dunst. At yan po ang ASK. Mga kapatid, may long weekend sa katapusan ng buwan. Iniurong na kasi ng Malacanang sa November 29, Lunes po yan, ang dapat sana ay November 30 na holiday. So November 30 po kasi ay Bonifacio Day. Ayun. At yan po ang 45 minuto ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.